Ladies and gentlemen, ngayon po ay 1:30 na ng hapon at kailangan po natin siguro magla-live. Tatawagan ko lang yung mga napupuna natin. Ang isa po na sampuna ko ay mamaya po ay talagang itudo ko live. Pero sa ngayon lang, ang akin lang sasabihin ay ah, maganda ba itong nangyayari sa mundo ng Pilipinas at mundo ng mga Pilipino? At ang mga Pilipino ngayon parang walang kakampi. At ako ay nalulungkot. May nangyari dyan sa amin sa bayan ko sa Coronadal City. May isang retiradong DPWH officer at binaril. Ang asawa niya ligtas, pero siya patay. At binaril sila ng tao. Obviously, inabangan sila sa kanilang subdivision sa Coronadal City. Ano kaya yun? Proyekto ba kaya yun? Kasi retired DPWH employee. Malamang, siyempre, pag pinatay ka ng tao, ibig sabihin nun ay grabe yung ano mo, yung atraso mo sa nagpapatay sa iyo. At ang tingin, sabi ng pulis sa Coronadal, ang parang hard gun ang bumanat. So kung hard gun, may pambayad pala ako ng nagpapatay. Kung may pambayad ang nagpapatay, malamang contractor din ito. Kasi DPWH na empleyado ang pinapatay. Ang problema kasi sa DPWH natin ay sistema na kayang-kaya na nagbibigay ng chance sa mga tiwali na arigluhin ang lahat na bidding. At syempre yung iba na sumasali sa bidding na walang kamalay-malay, ginagawa lamang pala siya pang kunwari may bidding na nangyayari. Pero hindi niya pala alam na salimpusa lang pala siya. At meron ng nakatutok na ipapanalo. Kasi ang sistema kahit sa ang parte ng Pilipinas, base po sa nakausap ko na kaibigan ko na kontraktor, na in fact, kliyente ko rin itong kontraktor na to eh. Mga may kinaso na rin kami. Ang problema kasi, yung sa district engineer pa lang po, yarian na. So kung sa district engineer, pag wala ka talaga dyan, wala ka talaga. Ano ka lang, kahit umiyak ka pa, kahit magpakamatay ka sa harap ng district engineer, hindi ka mananalo ng kontrata. At kung hindi ka kasama sa sindikato, ay hindi ka talaga hindi ka talaga mananalo. Ang style ng sindikato kasi po ay ginagawa nilang diskarte na iilan lamang sila sa isang engineering district o di ka engineering region. At sila lang ang magpalit-palit ng kliyente ng kontrata. At ang nangyari ngayon dyan ay yun. O yun, bumalik signal ko. Mga contractor mismo ay mga congressmen. Eh kung sasali ka sa bidding, akala mo, wala kang kamalay-malay, kalaban mo pala congressman. Ano mangyayari sa iyo? Kaya po, dahil gano'n ang sistema na nangyayari yung contractor ay mismo congressman, ay nangyayari ang mga yarian sa kontrata. Yung isa sa mga sistema na kinikwento ay nag-uusap-usap na yung mga kunwari magkakalaban sa sa bidding. Kunwari magkalaban. Ngayon, ang nangyari, nag-uusap na yun. Halimbawa, 5 ang sumali. Nag-uusap na yung 5. Ang mananalo ay yung isa. Pataasan na nila ng 1,000, panalo na yung isa. Sa bidding, siyempre, pababaan ang presyo. Ganon po. So ngayon, dahil fixed bidding na, fixed game, ay bidding bid fixing ang mangyari. May 5, ang isang mananalo magbibid ng 100 million. Ang pangalawa magbibid ng 100 million 1,000. Pangatlo magbibid ng 100 million 2,000.
Pang-apat, 100 million, 3,000. Panlima, 100 million, 4,000. Kung ano nung amount, ilan lang. Para hindi halata. Tapos sa ibang project naman, iba na naman ang mananalo. Ganun po ang style na bigayan. Ngayon, kung congressman, ang mangyari, may mga kontraktor na congressman na wala silang permit, walang pangalan na construction. Kundi pangalan lang ng congressman. Tapos maghahanap siya ng mga tao niya, magtatrabaho. Ipapangalan ngayon sa isang kwalipikado na construction company. So, ganun ang nangyayari. Bibigyan na lang ang mayari ng construction company ng tinatawag na royalty. Usually, ang royalty niya 5%. Pero pag congressman ang naghingi ng royalty, 3% lang. Kasi ang pangako ng congressman, bibigyan naman siya ng multi-purpose na project. Ang multi-purpose po na project, kagaya niyang pinagawa ni Attorney Joel Chua dyan sa district sa Santa Cruz, District 3 ng Manila, sa Barangay 313, na kung saan ay pinatayo sa kalsada. Ganon po kalala ang sistema. Kani-kanyang congressman, may kani-kanyang alagang mga kontraktor. Kung hindi man siya ang kontraktor, may alaga silang kontraktor. So, ganon ang mangyayari dito. Ang biktima ay hindi lang flood control project. Lahat po na project ay biktima. Kaya yan din po ang sistema na yan, ang dahilan kung bakit bumagsak po ang Kabagan Bridge. Sa Kabagan Bridge po ay, kung mapansin mo, yung 12 spans, 12 arc. Sa 12 arc, ang unang arc yan ginawa sa panahon ni Noynoy Aquino. Yung mga kasunod na arc yan ginawa panahon ni Duterte. Ang panghuling arc, kasama yung arc kung saan ang sahig ay nag-collapse, yun ang ginawa sa panahon ni BBM. So, ang ginawa sa panahon ni BBM, yan po yung nahulog. Ngayon, yung nahulog siya dahil dumaan ng dump truck. Ang bigat to ay 100 tons. So, ngayon, para mawawala sila para hindi sila sisihin, ang ginagawa nila, sinisisi nila sa overloading ng truck. Ngayon, kung overloading po, ito na lang, hindi nyo na kailangan maging engineer o maging doktor o magiging abogado para malaman mo kung totoo ba yung kanilang akusasyon na yung dump truck na overloaded ang dahilan at gusto pa nila ipakulong ang dump truck driver tsaka may-ari ng dump truck. Tandaan niyo po, ang span na nahulog ay yung span na pangsyam. Ibig sabihin, pagpasok ng dump truck mula sa first span to second span, third span, hanggat 8 span, wala man lang nasirang span. Ibig sabihin po, tama yung disenyo, tama yung pagkagawa ng construction, at hindi overloaded. At bakit pagdating sa pangsyam nahulog? Yun yung pangsyam, yun ang tinayo sa panahon ni Bongbong Marcos na siya ng presidente. So ngayon, hindi ko naman iniisip na si Bongbong dyan ay may kinalaman. Kung hindi, mga tao dyan na nilagay, yun pong magnanakaw dyan. Hindi ko lang alam kung kukumahog kayo ni Bongbong Marcos na papanagutin niyo daw yung mga sa tinatawag na mga flood control na mga magicians. Hindi ko lang alam kung mahagilap pa kung sino ba ang dapat parusahan sa pagkawagsak ng Kabagan Bridge. Sa ilalim po ng Presidential Decree 1759, kung masira man ang project kagaya sa Kabagan, ang magbabayad yung kontraktor. Yung kontraktor niyan, mula pa ng pag-umpisa ay yung interior construction. Lumalaki yan po ay hindi corporation, kundi sole proprietorship. Yan pa ang dapat tigilin na nila yung sistema nila na mag-award ng kontrata. Huwag na nilang isama sa bidding at sole proprietorship. Kasi bakit? Kapag may liability masira at mamatay na yung tao may-ari ng
ng construction company kasi sole proprietorship. Pag mamatay siya, saan ngayon hahabol ang gobyerno para pabayarin? Patay na. Kung bankrupt siya, wala na makukuha sa iniwan niyang lupa. Whereas dapat ang isasalin na ay mga korporasyon. Kasi po ang corporation ay hindi mamatay. Laging pwedeng masisingil sa pagbabayad. Yan ang isa sa mga nakikita kong mali na ginagawa ng DPWH na tinatanggap ang mga kumpanya na sumali sa bidding na kahit sole proprietor. So, sa kabagan, dapat ang mapaparusahan dyan, ang isa pang tinuturo nila na may kasalanan ay yung maliban sa dump truck driver, ay yung nag-design na si Engineer Alberto Cañete. Kawawa naman yung kapatid ko na engineer. Tinuturo sa kanya. Mind you, mga congressman, kung hindi man kayo nakapag-aral ng engineering, hindi nyo alam na kami mga engineer kapag mag-design kami ay kinocompute namin ay perfect. Perfect pa kami mag-compute. Meron kami tinatawag na factor of safety. Halimbawa, ang factor of safety, nagdidisenyo ako na ang tulay ay dapat 100 tons na dump truck ang bitbitin. Iko-compute ko yung disenyo sa 150 tons. Ganun po yun. So pag-compute ko yan, iti-checkin pa yan ng mga kasama kong engineer kung tama. Tapos si Engineer Alberto Cañete po ay Doctor of Structural Engineering. Mataas na uri na civil engineer siya. At kita naman, pag tinignan mo po yung Kabagan Bridge, yung mga arko-arko ay hindi po nasira. Ang nasira lang yung pang-siyam na span na yung tulay o sahig ng tulay. Yun lamang po ang nasira. Nang ibig sabihin, wala po sa disenyo ang problema. Nasa pag-implementar, pagpapatupad o pag-construct ng, ng tulay na base sa disenyo na ginawa ni Engineer Cañete. Dapat nga lang, ay isa rin, kung ikaw mag-construct, kagaya noon, nagkukontrata ako noon, pag kukonstruct ako ng isang gusali, pinapahanap ko talaga ang engineer na gumawa ng design. Kasi respetuhin ko siya ang gumawa ng design at alamin ko sa kanya kung anong kanyang kaisipan patungkol sa disenyo na yun at bakit ganun ang disenyo niya, doon ko maintindihan. May kanya-kanya kami mga engineer, kanya-kanya kami may rason kung bakit kami nagdesisyon sa mga kada disenyo. Kaya, sa akin lang, ulitin ko lang na itong sistema na ito, itigil nyo na yung ginagawa ninyo. Panahon na po para tigilan. Huwag na po tayo maglalagay ng flood control projects. Tigilan na natin. Huwag natin magpalabas ng multi-purpose na mga building. Ay ginagawa, gatasan lang yan. So, ang nangyayari po kasi ganito sa budgeting. Sa taon-taon na lang na ginagawa ang budget, ang proseso po magsisimula sa Office of the President. Yung Office of the President po ay gagawa ng budget. Maghahanda siya ng listahan, o ito ang aking gastusin sa ngayong taon, susunod na taon. Ilagay niya ngayon ang mga bagay ng pagkagastusan niya. Ang tawag dyan ay National Expenditures Program. So, isasubmitin ngayon na ng Office of the President doon sa House of Representatives. So, sa House of the Representatives, ang usually na nangyari sa kada taon ay dinadagdagan nila ang kanilang paboritong project. Kung ano na isingit na hindi kasama sa proyekto, hindi kasama sa programa na binigay ni BBM ng presidente. Kung sino man na presidente. So ngayon, kung may dadag nila, at yun ay pagpipilitan nila kasi sila may kapangyarihan sa paggawa ng batas, ibig sabihin po, ang idinadagdag ng mga congressmen pagdating sa Congress ay yung mga proyekto na hindi dumaan sa masusing pagdisenyo sa DPWH. Basta lumalabas, parang may preparado na sila na disenyo at ilalagay, isisigit na nila at tapos utusan na lang ang DPWH, ito, ipatupad ito, ipatupad ito, ipatupad ito. Pero katotohanan, hindi yan ginawa ng DPWH. Yan po nangyayari taon-taon. So, ang ibig sabihin, mayroon tayong sitwasyon na ang proposal ng President
ay completely ay tinanggal at pinalitan ng mga proyektong gusto nila. Ang paborito ng mga congressmen na proyekto ay yung multi-purpose building, yung mga flood control projects, at yung mga kalsada. Yan po yung kanilang ano. Ngayon, dahil kulang nga yung pera natin, namimili na lang Office of the President kung magkano at saang mga kontrata na pagbibigyan, alin ang unahin. Ayan ang ginagawa ng Office of the President. Pero pagdating po sa Kongreso, yung congressman dyan, kani-kanya silang mag-aagawan. Kasi hindi ka pwede magdagdag ng pondo para sa budget kung sinabi halimbawa ngayon 6.7 trillion ang ginawang budget ni BBM. Kung gusto ng mga congressman dagdagan, ay dadagdagan nila ng proyekto nila, pero maghanap sila ng pagbabawasan kasi hindi pwedeng lumampas sa 6.7 trillion ang budget. Ganun po diskarte nila. So lumalabas, iyan pong dahilan kung bakit yung yung budget na 74 billion para sa PhilHealth nung nakaraang taon, itong 2025, ay tinanggal para ma-accommodate yung kanilang mga multi-purpose building na programa at mga kanilang mga flood control projects. Tinanggal yun. At tinanggal din ng 30 billion sa CHED, mga scholarship ng mga anak natin. At tinanggalan din ang DepEd ng 12 billion para sana sa computerization ng DepEd yon. So, iyan ang pinagkagawa nila. At kinarga nila lahat ang budget doon sa DPWH. Na-over na sa konstitusyon natin, bawal na mas taasan pa ng ibang budget ang budget para sa sektor ng edukasyon. Ilumampas pa sa sektor ng edukasyon, ang sektor ng edukasyon umabot pa sa 900 billion. Ang budget ng DPWH 1.2 trillion pesos. Kaya nangyari, napilitan si BBM na ibeto, tanggalin ng ibang proyekto dyan sa DPWH. Ginawa niya lang sa, nang tinanggal niya, namimili siya siyempre. Tapos binabantayan siya ni Romualdez na huwag tanggalin yung kanilang mga proyekto. So iyan po ang nangyari. Pagkatapos na maisingit na ng mga congressmen yung kanilang gustong proyekto, itong budget na inasikaso nila, na tinitingnan nila, ni-review nila mula sa National Expenditures Program ng Office of the President na sinumiti sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, ay ipasa na ngayon nila sa Senado. Ang Senado naman may sarili din silang budget, kaya may sisingit din sila, may iba na namang mga sektor ng budget na tatanggalan ng pondo kasi hindi pwede na hindi tanggalin kasi ipasok yung gusto ng mga senador din na proyekto. So ganun po yun. Pagkatapos hindi pa dyan natapos ang kalbaryo ng budget. Ang kalbaryo ng budget matatapos doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, kung saan ang representante ng House of Representatives at representante ng Senate ay magkikita, mag-usap-usap, at gamit, actually hindi lang representante ang mag-usap. Yun pala, natakpuan natin, hindi lang pala sa second reading yung tinatawag na small committee. May maliliit na committee rin pala sa Bicameral Conference Committee. Sila lang determine kung magkano at saan nilagay. Kaya dyan pumasok po mga flood control project ni Saldico. Siya po ang salarin kung bakit maraming napundo ng mga budget para sa Sunwest Corporation na pag-ari ni Saldico at ng Highton Corporation na pag-ari ng kanyang kapatid na si Christopher Koo. So iyan po ang discarding ginagawa na. Ngayon, panahon na po na tama na yan. Siguro ang pinakamanyan is this. Tanging Supreme Court lamang makapag-control sa kanila. Kaya ang gagawin ko po, magsapa pa ako ng petition sa Supreme Court na bawalan ang House of Representatives sa Senado na maglagay ng budget ng item na programa ng pagkakastusan kung hindi dumaan sa National Expenditure Program. So, ganun gagawin natin. Ipangako ko sa inyo yan. Maghanap lang ng pera. Pero kung gusto niyo tumulong, tulungan niyo ako. Padalhan niyo ako sa GCash ko. 0917. Ito type ko. Kasi magbabayad pa ako sa Supreme Court.
3007796. Okay. Done. Ano ba ito? App. Okay. Ano tawag nito pa? Hindi umakyat Anyway, yan lang importante. At ako'y mag-out na rin. At ang mensahe ko lang is, magpapalo up ako mamaya sa tungkol naman ito sa kung gaano kabastos ang panahon na para tigilan na itong pagnanakaw mula sa flood control projects at sa budgeting. So, magandang hapon po sa lahat. Ito po si Toto Tirador Kausay, ang inyong kakampi sa ating lipunan na ito na puro naman katiwala na nangyayari. Okay. Bye-bye.